Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 981. Ano? Ang nakatatanda ay hindi inaasahan na si Fane ay mas mabilis kaysa sa kanya at maaaring umiwas. Ang kanyang pag-atake. Sa oras na nakuha niya ang kanyang focus, sinipan ni Fane ang kanyang tiyan. Tandang padamdam. Isang mapurol na tunog ang narinig habang ang nakatatanda ay ipinadala paatras ng ilang metro ang layo. Humakbang siya sa lupa gamit ang kanyang buong lakas upang patatagin kanyang sarili. Puff! Gayunpaman, habang pinamamahalaan niyang patatagin ang kanyang sarili, nakaramdam siya ng isang matamis tikman na sumulong mula sa kanyang lalamunan. Sinusuka niya ang isang bibig ng dugo at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Imposibleng! Anong uri ng kapangyarihan ito? Ang mga mata ni Dylan naluwak sa sorpresa nang makita niya ang dugo na nagsusuka. Nabitin ang bibig niya. Buksan ng malawak na tila parang ang kanyang baba ay maaaring hawakan ng lupa. Kabutihan. Kahit na ang 7 star na hari ng digmaan ay walang tugma para sa kanya. Ang iba pang mga masters mula sa pamilyang Wagner ay nag-alala sa kinalabasan. Iyon. Si Elder ang kanilang endgame, at siya ang dahilan na nang-ahas si Dylan na kumilos rampantly. Pagkatapos ng lahat, ang matanda na ito ay may utang sa kanila ng isang pabor, at pinlano niyang magamit. Nasa isang kritikal na sandali, hindi kailanman ginamit ni Dylan ang pabor na iyon sa lahat ng habang, ngunit siya kailangang gamitin ito sa oras na ito dahil ang marami sa kanyang mga bodyguard ng pamilya ay napatay. Hindi siya kailanman naisip ang mga bagay na magkakaiba. Hinawakan ng nakatatanda ang kanyang ngipin. At sinaksak ang kanyang palad. Isang tibak ang lumitaw at inikat niya ito patungo sa Fane. Ay! Seryoso tayong lumalaban. Napansin ni Fane ang singsing sa kamay ng nakatatanda mula nang maaga pa. Tinansya niya na may hawak ito ng isang tibak dahil ang mga singsing na ito ay maliit na imbakan. Mga unit, hindi maraming mga tao ang nagmamay-ari ng gayong mga singsing, at hindi maraming tao ang maaaring gumamit. Sila. Malamig na ngumiti si Fane at sinalsal ang kanyang palso. Lumitaw ang kanyang itim na tibak. Pagkatapos, at inikat niya ito patungo sa nakatatanda. Free wash. Dalawang makapangyarihang tibak. Ang mga puwersa ng aura. Pinalaya ang hangin. Ang malakas na hangin ay nagdulot ng maraming tao na lumipat paatras. Si Selena ay hindi makatayo ng diretso at lumipat ng maraming mga hakbang paatras mula sa nakakatakot na epekto. Ang hangin ay sumabog ang damit ni Blake at ay nagpakita sa kanya ng mga mahahabang paa kung saan siya ay namula ng nakakahiya. Pareho. Ang malakas na lakas ay nakipaglaban sa bawat isa. Nang maglaon, nakuha ng tibak ni Fane na si Aura ang mataas na kamay. Ang labis na kapangyarihan ay pinigilan ng tibak ng kalaban. Si Aura habang ang aura ay sumugod sa nakatatanda. Whoosh! Isang nakakatakot na sugat ang lumitaw sa dibdib ng nakatatanda. Ang nakatatanda ay lumipad palabas at ang dugo mula sa kanyang sugat nagpinta ng isang perpektong curve sa kalangitan. Ang nakatatanda ay inilatag sa sahig at hindi upang tumayo habang siya ay humina para sa hangin. Naglakad si Fane at nagsalita ng sipon. Ngumiti sa mukha niya. Maaari kang makapagpahinga ngayon, sinundan mo ang iyong pangako. Haha. Ang nakatatandang ay ngumiti ng mapait habang hinihintay niya ang kanyang kamatayan. Ito. Mas maganda ang pakiramdam, ngayon na nagawa ko na ang aking pagtatapos ng bargain, free wash. Free wash, whoosh. Hindi pinansin ni Fane ang nakatatanda. Inilipat niya ang kanyang tibak at ang tibak na si Oris ay lumipad papunta sa mga bodyguard, pinatay ito sa proseso. Lamang. Si Dylan na sobrang takot na ang kanyang mga paa ay lumingon sa halaya ay naiwan. Nakatayo sa harap ng Fane. Kabanata 982. Bata, ako. Ako ang batang master ng isang pangatlong klase na aristokratikong pamilya. Hindi mo ako papatayin. Ang mga binti ni Dylan ay naging halaya sa kanyang takot sa buto. Gusto niyang makatakas ngunit ang parehong mga binti ay hindi nakikipagtulungan. Fane flipped his. Ang kamay at itim na tibak sa kanyang kamay ay wala nang makikita. Mayroon ito. Nawala sa manipis na hangin. Hindi kita papatayin, puna ng walang malasakit na Fane. May mahigpit na ngiti. Nag-relate si Dylan at ngumiti nang marinig niya ito. At iyon. Isang matalinong pagpipilian, kapatid ko. Laging mas mahusay na magkaroon ng isang kaibigan kaysa sa isang kaaway. Di ba? Mula ngayon Pasulong, ikaw ang aking kapatid, at magiging matalik kaming magkaibigan. Dapat mong malaman na ang pagiging kaibigan ng isang third class na aristokratikong pamilya
Makikinabang lamang sa iyo ang young master. Thunk! Tulad ng natapos ni Dylan, Fane. Itinaas ang kanyang sakong at sinampal ito laban kay Dylan, sinira ang kanyang mga bola. Arg! Agad na lumuhad si Dylan sa sakit. Ang mga ugat sa kanyang noo ay nag-pop dahil sa ang sobrang sakit na nararanasan niya, at ang kanyang kutis ay labis na mapatla. Sinabi ko na hindi kita papatayin, ngunit hindi ko sinabi na hindi ako liko. Ikaw sa isang eunuch. Si Fane ay ngumiti ng malamig at walang tigil na idinagdag, ngayon ay scrum. Ikaw ay nag-aalsa. Dapat mong ihinto ang pag-fantasize tungkol sa mga kababaihan sa paghiwalay na ito. Regalo. Bata, ikaw, magsisisi ka na. Tining mo ba isipin ang aming? Ang pamilya ay Jay isang ordinaryong isa. Sa gilid ng nanghihina, si Dylan gritted. Ang kanyang mga ngipin bilang malamig na pawis ay patuloy na lumilitaw sa kanyang noo. Kahit na nagpupumig siya. Nagawa niyang bumangon, umorder ng isang taxi, at iniwan ang eksena. Haha, at siya pa rin. Dared pagbabante sa akin pagkatapos ng lahat. Tumawa si Fane. Naglakad siya papunta sa nakatatanda. At tumingin sa ibang partido. Gawin ang nais mo. Kung ako, Walter Lamington, nakasimangot, isusuko ko ang aking apelyido. Ang pangalan ng nakatatanda ay si Walter Lamington. Humiga siya sa lupa at may mababaw na paghinga. Gayunpaman, ang tumingin sa kanyang mga mata ay lubos na matatag. Gayunman, nagulat ang matanda, gayunpaman. Nang kumuha si Fane ng isang maliit na tableta sa halip at itinapon ito sa kanya. Ito ay gamot upang pagalingin ang iyong sugat. Ang iyong sugat ay mabilis na pagalingin sa sandaling ikaw. Kainin mo na. Ang pabor na inutang mo sa kanila ay nabayaran. Habang tinulungan mo siya sa kanya. Despormasyong paghahanap, ikaw ay isang tao na pinahahalagahan ang mga relasyon at pangako. Hindi kita papatayin. Salamat, salamat. Tumingin si Walter kay Fane. Sa halip ay nakakagulat pa. Hindi na niya pinigilan nang salakayin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 7-star na hari ng digmaan at naisip niya na gagawin ni Fane. Patayin siya upang maiwasan ang anumang mga problema sa hinaharap. Hindi niya inaasahan ang isang maawain. Fane sa halip na nagbigay sa kanya ng gamot na maaaring pagalingin ang kanyang sugat sa halip. Nang pagtatapos sa kanya, kinuha ni Walter ang tableta matapos siyang magsalita. Maraming salamat, Fane. Marami kaming nababagabag sa iyo sa oras na ito. Naglakad si Blake at ngumiti kay Fane. Ipinahayag niya muli ang kanyang pasasalamat. Si Chana, sa kabilang kamay, fretted sa kinalabasan at marahang pinaalalahanan, Fane, maaari kang makapasok. Nagkakaproblema para sa paggawa ng Dylan Wagner sa isang eunuch. Oh, ganun ba? Panipi. Kabanata 983. Ang babala ni Chana, gayunpaman, ay hindi kahit na perturb Fane. Alam ko, sabi ni Fane. Ang kanilang pamilya ay isang pangatlong klase na aristokratikong pamilya, di ba? Wala akong pakialam. Karamihan tungkol sa mga pamilyang pangatlong klase na ito. Nakita mo rin ito, na hindi ako natatakot. Isang 7-star na hari ng digmaan. Bakit ako matakot sa isang third class na aristokratiko? Pamilya. Hindi, natatakot ako na ang kanilang pamilya ay higit pa sa iniisip mo. Sa hindi inaasahan, umiling-iling si Chana. Totoo, ang pamilyang Wagner ay talaga isang pangatlong klase ng aristokratikong pamilya, ngunit ang ina ni Dylan na si Luisa Lo ay kabilang sa isang malakas na pamilya ng mga puwersa sa ilalim ng lupa. Ang pamilyang ito ay makapangyarihan, ngunit hindi ginusto ng mga magulang ni Luisa ang ama ni Dylan at hindi pumayag sa sila. Sa makatuwid, hindi nila masyadong binigyan ng pansin si Luisa. May masama sila. Relasyon at bihirang makipag-ugnay. Tumahimik si Chana bago siya ipinaliwanag. Hindi alintana, si Dylan pa rin ang apo ng mga magulang ni Luisa. Naniniwala ako na magbabayad sila. Pansin sa nangyari at hindi ito papansinin dahil ito ay medyo seryoso. Insidente. Ang mukha ni Fane ay naging bahagyang solemna na naririnig ang mga salita ni Chana. Huwag kailanman inaasahan na ang basurahan ay magkakaroon ng gayong mga relasyon. Gayunpaman, mayroon ako. Laging hindi nagustuhan ang mga puwersa sa ilalim ng lupa. Haha, hindi mahalaga kung hindi nila kami nagiging sanhi ng anumang problema, ituturo ko sa kanila ang isang aralin kung susubukan nila ang anumang nakakatawa. Panipi. Si Chana, nababahala sa kanyang pag-uugali, patuloy na idinagdag, Fane, alam ko iyon. Napakalakas mo, ngunit hindi mo alam kung gaano kalaki ang lakas na ito sa ilalim ng lupa. Ay, hindi lamang sila marami sa mga tao, ngunit marami silang mga Panginoon kasama. Sila rin. Mas mahalaga, hindi sila mga kapangyarihan mula sa lunok na lungsod.
Nakakatakot sila sa mga puwersa mula sa Jin City. Hindi ko akalain na may kaugnayan sila sa Jin City. Ipinagpalagay ni Chana na si Fane ay natakot ng bagong impormasyon. Nag-alok siya, ngunit pansamantalang nagulat siya bago ang kanyang pagpapahayag. Not too big, ganap na kalmado at normal. Okay lang. Kahit na ano. Kapangyarihan nila, ang mga bagay ay magiging paraan ng nararapat. Nasaktan ko si Dylan. At hindi ako makakalayo sana. Bukod doon, sa palagay mo ba gagawin ito? Isang pagkakaiba kung pupunta ako at humihingi ng tawad. Papatayin nila ako para sigurado. Iyon ay tama. Ngumiti si Lana ng mapait at sinabi, sige na. Ikaw mga kababaihan ay dapat magtungo. Sa una hindi kailangang mag-alala tungkol dito o sisihin ang iyong sarili tungkol dito. Ito ay Fane's desisyon na gawin ng ibang partido na isang Batingal. Nangyari ito, kaya hayaan mo ito. Panipi. Sige, uuwi na tayo ngayon. Tumingin si Blake kay Fane bago maglakad. Patungo sa gate na humantong sa kanilang bilya kasama si Chana. Fan at ang natitira. Sinulyapan ni Duo ang matandang lalaki sa lupa bago nila siya iniwan doon at pumasok sa kanilang vilya. Hindi nagtagal hanggang sa umupo ang matanda at nagulat sa kanyang sugat. Ito ay isang maikling sandali lamang, ngunit ang kanyang sugat ay halos ganap na gumaling. Ang kanyang sugat ay hindi na nag-us ng dugo din. Ang pil Fane ibinigay sa kanya ay hindi mapag-aalinlanganan. Sino ang taong ito? Hindi lamang siya. Magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan ng pakikipaglaban, ngunit ang nakapagpapagaling na tableta na ibinigay niya sa akin ay nakakakilabot na rin. Hindi rin siya nagkasala nang sabihin niya na ang Wagner. Ang batang master ng pamilya ay nauugnay sa mga puwersa ng lungsod ng Jin. Sino sila? Panipi. Sumimangot si Walter, ang kanyang isip ay labis na nag-iisip. Pagkatapos umupo sa tabi ng side para sa isa pang oras, nagulat si Walter nang makita na ang sugat sa kanya. Ang katawan ay ganap na gumaling. Matapos mag-isip ng tahimik sa isang maikling sandali, siya naglakad papunta sa pasukan ng bahay ni Fane. Nais kong makita ang iyong Panginoon. Sinabi ni Walter sa isa sa mga bodyguard na Tame Time. Haha, nakita namin kung ano nangyari ngayon. Hindi mo maaaring talunin ang aming Panginoon, ngunit sapat na mabuti na siya ay naligtas sa iyo. Sinusubukan mo bang maging sanhi muli ng problema? Isa sa ang mga bodyguard ay nagbigay ng isang mahigpit na ngiti habang siya ay dinala, dapat kang pumunta, hindi ako. Hindi narito upang maging sanhi ng problema, ang nauna sa akin ay patay. Nagpapasalamat ako sa iyong Master para sa paglalagay ng aking buhay, at ang aking buhay ay kabilang sa kanya mula ngayon. Ako, handang maglingkod sa iyong Panginoon, ipinahayag ng seryoso ngunit tinukoy si Walter. Kabanata 984. Dinala si Walter upang matugunan si Fane. Gusto mo talagang sumali sa aming pamilya? Tanong ni Fane habang kumuha siya ng isang sigarilyo, marumi na ilaw ito, at pinausukang. Isipin kung ano ang iyong papasok. Mayroon akong masamang dugo kasama din. Maraming tao, at ang ina ni Dylan ay nauugnay sa ilang mga puwersa sa ilalim ng lupa. Mula sa Jin City. Baka dumating sila sa akin sa lalong madaling panahon. Payag ka pa ba? Upang magtrabaho para sa akin sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Sa hindi inaasahan, Walter. Hindi sinasabing sumagot dahil kung kailan ako, si Walter lamang ay natatakot na. Kamatayan. Kapag nakikipaglaban ako sa iyo, naintindihan ko ang pagkakaiba sa pagitan. Ang aming lakas pagkatapos kong isuka ang dugo bilang isang resulta ng iyong pag-atake, ngunit hindi ko kailanman ibinigay at tumayo ang aking lupa hanggang sa halos mamatay ako. Naisip ko dati. Dumating ako upang labanan ka, alam na ang alinman sa iyo o sa akin ay kailangang pumunta. Tumahimik si Walter. Bago siya idinagdag, hindi ko lang inaasahan na maliligtas mo ako, nakikita kong nagpunta ako. Sa halip all out sa iyo. Nakikita ko sa iyo ang isang mabuting tao, at magiging kasiyahan ang pagtatrabaho. Para sa iyo, nag-shock si Fane, nasiyahan sa kanyang sagot. Si Walter ay isang tunay na tao, hindi pag-aalinlangan. Haha. Dahil sinabi mo na, sasang-ayon ako dito. Malapit na ako. Kahit na ang sweldo na inaalok ko ay hindi mababa. Ano sa palagay mo ang 20,000 sa isang buwan? Hindi mahalaga ang pera, ang kailangan ko lang ay pagkain. Hindi ako kulang sa pera, nakikita mo, arch ni Walter ang kanyang kamay sa Fane. Salamat, Master, para sa pagkuha sa akin anuman ang nangyari dati. Ipapangako ko upang gawin ang aking makakaya. Ito ay mahusay. Mayroon kaming isa pang master sa aming mga ranggo. Elaine. Ngumiti, nasisiyahan sa kinalabasan.
Elaine, ilayo mo siya at ayusin. Tirahan para sa kanya, kumala si Faye ng kanyang mga kamay at hiniling na dalhin si Elaine. Walter ang layo. Dumiretso si Dylan sa ospital sa pamamagitan ng taxi. Pagkatapos ng doktor. Ang mga diagnostic ba, wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumailalim sa isang operasyon ng resection. Si Dylan, sapat na totoo, ay naging isang batingal. Hindi nagtagal pagkatapos ng operasyon. Nakumpleto, dinala siya ng mga miyembro ng pamilya ng Wagner at naghanda siya. Pribadong mga doktor para sa kanya. Nakatingin kay Dylan na nakahiga sa isang kama, ang Wagner Family Master, si Kane Wagner ay nakabaluktot ng kanyang kamao ng mahigpit sa isang bagyo. Expression. Paano maglakas loob ang bastard na gawin ito sa aking anak? Hindi ba niya alam iyon? Ang aming pamilya ay hindi isa na may trifled. Hinawakan ni Kane ang kanyang mga kamao ng mahigpit at mahigpit na hinaplos ang kanyang ngipin. Isang kakaibang insidente, ito ay kahit na kami ay pangatlo. Klase ng aristokratikong pamilya, ang mga nakakaalam ng aming sitwasyon ay hindi nais. Pukawin kami, nalalapat ito sa kahit na pangalawang klase ng mga aristokratikong pamilya. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na si Madam ay nagmula sa isang napakalakas na pamilya. Isa pa, inisip ng nakatatandang pamilya ni Wagner ang tungkol dito at nag-ungol sa pagkalito. Iyon. Nakakuha ng bastiko si Bastard. Mayroon lamang akong isang anak na lalaki, at ang pamilyang Wagner ay mayroon lamang isa. Anak din. Pinahiya niya ang aking anak na lalaki at pinasukan siya. Siya ba? Nais bang magtapos ang pamilyang Wagner kay Dylan? Si Luisa ay labis din. Takot. Ang kasalukuyang master ng pamilyang Wagner, si Kane ay matanda na, at walang paraan para sa kanila na magdala ng ibang bata. Ang pamilyang Wagner lamang. Nagkaroon ng isang nag-iisa na panla, ngunit may isang bagay na kapas-palad na nangyari sa kanya. Ito ay imposible para sa mga Wagner na hindi magalit. Kabanata 985. Ina, ama, isang tao na nagngangalang Fane ang ginawa nito sa akin. Nanatili siya sa Elegant Villa Park at sinakop ang halos 20 villa doon. Si Fane ay nakatira doon kasama. Ang iba pa, humihikbi kay Dylan sa kanyang mga magulang na hinagyuhan ang kanyang kapalaran. Ina. Ama, kailangan mong maghayganti sa akin. Ako, hindi ako maaaring maging isang normal na tao para sa natitirang bahagi ng ang buhay ko. Mas gusto kong mamatay kaysa mabuhay ng ganito. Anak, hindi ka dapat magkaroon ng ganoong pagpapakamatay. Mga saloobin. Huwag kang mag-alala, tiyak na maghihiganti tayo sa iyo, panatag ni Kane. Samantala, nagkomento si Luisa, tanungin ang 7 Star King of War, Walter. Lamang na dumating dito. Hindi ba siya may utang sa amin? Panahon na para bumalik siya. Ang pabor na iyon. Madali para sa isang 7 bituin na hari ng digmaan upang sirain ang isang maliit na kapangyarihan. Hindi pa namin naririnig. Dahil dito, mabilis na tumugon si Dylan, ina, huwag. Hilingin kay Walter na lumapit ang tao na iyon ay labis. Dinala ko si Walter sa akin nang pumunta ako sa kanya dahil pinatay ng taong iyon ang marami sa aming mga Panginoon. Hindi ko kailanman naisip na si Walter ay mabibigo na makipaglaban-laban kay Fane, at sa palagay ko siya patay mula sa pag-atake ng tayback ni Fane. Ano? Lahat ng mga miyembro ng pamilya ng Wagner. Malungkot na inhaled, nagtataka kung mali ang narinig nila. Hindi nila inaasahan iyon. Dinala na ni Dylan si Walter kay Fane ngunit nabigo na manalo laban sa kanya. Kung hindi rin matalo ni Walter ang taong iyon, wala sa mga masters mula sa aming pamilya ang makakaya. Talunin mo siya, dumating ang puna ng isa sa mga matatanda ng Wagner. Tama iyon. Si Walter ay isang 7 star na hari ng digmaan at may napakalakas na labanan. Kakayahan. Kung ang isang malakas na manlalaban ay hindi maaaring ibagsak sa kanya, mabibigo tayo kahit ano. Ilan ang mga bodyguard na ipinapadala namin? Bulalas ng isa pang taong nasa gitnang may edad. Ang ekspresyon ng mukha ni Kane ay lalong dumidilim. Naisip niya ito at tumingin kay Luisa. Mahal, hindi namin hiniling ang iyong mga magulang para sa tulong ng lahat ng ito. Taon, at ang aming relasyon sa kanila ay sa halip mabuti sa mga araw na ito. Bagaman nakatingin pa rin sila sa amin, pinayagan silang bumalik para sa pagkain habang bago. Taon. Kaya, tumanggaw si Luisa. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Hindi ko nais na umasa sa kanila o magmakaawa sa kanila dati sa pag-asa na maaari tayong lumaki. Mas malakas, ngunit para sa kapakanan ng aming anak, tatawagan ko sila. Minsan si Kane. Muli, ang aming kalaban sa oras na ito ay napakalakas na kahit isang 7 star na hari.
Nang digmaan ay nabigo upang maalis siya. Natatakot ako na ang labanan ng aming kalaban. Ang katapangan ay maihahambing sa isang 8 bituin na hari ng digmaan, at magiging mahirap na. Labanan ng isang malakas na Panginoon. Napakahirap na iyon, nagsalita ang seryosong Luisa. Kung iyon ang kaso, maaari lamang nating hilingin sa aking ama na magpadala pa. Mga tao, at kailangan nilang maging labis na malakas din. Parehong Kane at Luisa. Tanong ni Dylan na magpahinga pagkatapos nilang matapos ang kanilang talakayan. Lumabas si Luisa. Ang silid at mabilis na tinawag ang kanyang mga magulang. Ang mga magulang ni Luisa ay mayroon lamang isang anak na babae at isang apo. Galit na galit ang mga magulang ni Luisa kapag sila narinig ang nangyari. Matapos nilang masuri ang sitwasyon, personal sila. Nagdala ng ilang daang masters mula sa pamilyang Law upang maghayganti sa kanilang apo. Nalulugod si Kane nang makilala niya ang pareho niyang biyenan ay darating. Si Fane at ang kanyang kumpanya ay garantisadong gunner sa napakaraming dumarating ang mga masters. Naniniwala sila na makagaganti sila sa kanilang anak. Natatakot na si Fane at ang iba pa ay makatakas, ipinadala ang pamilyang Wagner. Maraming mga bodyguard upang manektik sa kanila. Ang mga bodyguard ay handa nang mag-ulat sa Kane anumang oras. Kabanata 986. May problema, Master. Napagtanto ko na mayroong isang tao na sinusubaybayan ang aming mga paggalaw sa paligid ng bahay. Dumating si Walter bago si Fane kinabukasan. Pag-uulat na may solemn na ekspresyon. Si Fane, na umiinom ng tsaasa. Hardin, parang hindi nagmamalasakit. Nagbigay siya ng isang ngiti. Kung gayon sino sa palagay mo? Ito ay, tanong niya. Ito ay dapat mula sa pamilyang Wagner. Natatakot sila na tatanggalin kami. Ngunit hindi nila kami inatake dahil wala silang wasto. Mga mandirigma sa kanilang pamilya. Ang mga ito ay isang third-class aristokratikong pamilya pagkatapos ng lahat. Bukod sa akin, ang kanilang pinakamahusay na mga mandirigma ay ang mga parehong antas ng A. 3-star King of War. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila maglakas loob na atake. Tungkol sa manlalaban mula sa pamilyang Law, aabutin siya ng hindi bababa sa isang araw upang magmadali. Gin City. Iyon ang dahilan kung bakit pinapanatili ng pamilya ng Wagner ang mga tab, natatakot sila. Natatakbo tayo. Matapos sabihin ni Walter ang lahat, tinanong niya si Fane, ano? Dapat ba nating gawin ngayon, Master? Gestured ni Fane para umupo siya. Si Skyler ay sinabi na sa akin ang tungkol dito, dahan daw ang sinabi niya. Walang dapat matakot. Hindi lang kami lalabas sa 2 araw na ito at hintayin silang darating. Huwag mag-alala, hindi namin kailangang tumakas. Magiging maayos ito hanggat manatili tayo. Lahat. Tama. Tumango si Walter. Pakiramdam niya ay parang mas matagal na alam niya si Fane. Ang mas maliit na alam niya tungkol sa lalaki. Nalaman lamang niya na si Skyler ay 8 Star King of War matapos siyang pumasok, gayon pa man ang isang tao ng kanyang katayuan ay handang manatili sa tabi ni Fane ang paglilingkod upang labanan para kay Fane. Ang B***star ay marahil malayo. Mas malakas kaysa sa isang 9 na bituin na hari ng digmaan o hindi bababa sa kasing lakas ng isa. Lamang. Walang paraan na walang mga alingaw-ngaw tungkol sa isang tao na nakakatakot. Malakas tulad niya, at ito ay naguguluhan si Walter. May katulad niya. Magkaroon ng isang malakas na presensya sa Gin City, kung ano pa ang isang lugar tulad ng lunok ng lungsod. Sa sandaling iyon, mabilis na nakuha ng pamilyang Chapman ang balita. Isa sa mga kalalakihan. Dumating bago si Master Chapman. Master, narinig namin na si Fane at ang kanyang pamilya ay hindi mula sa aming lungsod, aniya. Marahil sila ay mula sa ibang lungsod, ngunit hindi namin alam kung alin. Gayunpaman, dapat na sila ay nagmula sa labas. Kami rin. Gumawa ng ilang pagsisiyasat. Pinukaw niya ang pamilyang Wilson kamakailan, at ngayon. Ang kanilang batang master ay nai-render ng walang pasubali. Talaga, ang anak ni Dylan ay naging rendered infertile by Fane. Si Master Chapman ay bahagyang nakuha pagkatapos. Narinig niya iyon. Ang punk na iyon ay matapang. Hindi lamang siya ay hindi natatakot sa amin, siya talaga. Nangahas na gumawa ng isang bagay na ganyan kay Young Master Wagner. Kapayapaan, sino? Nakatayo sa gilid, pinakawala ng isang maliit na hininga ng kaluwagan nang marinig niya ito. Maswerte siya, kung si Fane ay nasa masamang kalagayan sa ibang araw at nag-render sa kanya ng infertile pati na rin sa isang angkop na kawalang ingat, hindi niya makikita ang light of day ulit. Gayunpaman, ang kapayapaan ay mabilis na nag-isip ng isang bagay, at sa kanya lumiwanag ang mga mata. Hindi ba ang pamilyang Wagner ay may 7 star na hari ng digmaan?
Makakakita ba sila ng problema kay Fane? Matapos niyang sabihin iyon, ang kanyang ekspresyon. Dumilim. Mukhang hindi maaaring mangyari. Mayroong 8 star na hari ng digmaan sa bahay ng punk na iyon. Kahit na ang pamilyang Wagner ay nagpapadala ng kanilang hari ng digmaan. Sa ibabaw, hindi pa rin siya magiging isang tugma. Ipinadala ni Master Wagner ang 7 Star King of War over. Narinig ko na nakatanggap siya ng isang nakamamatay na sugat na saksak. Karamihan siya. Malamang patay. Panipi. Kabanata 987. Ang taong gumawa ng ulat ay hindi makakatulong ngunit iikot ang kanyang mga labi sa isang mapait. Ngiti. Isang manlalaban na kasing lakas na magkakaroon ng isang makabuluhang presensya, at marami sa mga tao ang magiging pandering sa kanya. Gayunpaman siya ay pinatay ng Punk. Manatili. Ay ang 7 star na hari ng digmaan na pinatay ng 8 star. Hari ng digmaan mula sa pamilyang Woods, o iba. Mabilis ang kapayapaan. May naisip at nagtanong ng madali. Pinatay siya ni Fane Woods. Sagot ng lalaki. Nang marinig nila ito, ang kapayapaan ay nagpalitan ng isang sulyap sa kanya. Ama, pareho silang kumuha ng matalim na paggamit ng hininga. Ang katapangan ni Fane. Dapat ay walang biro. Sa kabutihang palad hindi sila kumilos ng mabilis. Ang kanyang kakayahang labanan bilang. Gayon din ang King of Wars ay sapat na nakakatakot, hindi alalahanin ang maskara. Babae. Ang babae ay parang hindi rin siya pushover. Ang Fane ay hindi madaling makitungo. Salamat sa Diyos na hindi kami kumilos ng walang tigil. Ang matandang Panginoon ng itinuring ng pamilya ni Chapman ang sitwasyon, pagkatapos ay nagsalita siya, ang Wagner. Ang pamilya ay may isang anak na lalaki, at siya ay walang pasubali ngayon ito ay isang malaking pagkawala sa kanila. Wala pang bata mula sa pamilyang Wagner sa loob ng maraming taon, at ngayon marahil ay hindi sila magkakaroon ng susunod na henerasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang Wagner. Tiyak na maghihiganti ang pamilya ng kanilang anak. Kailangan lang nating tumayo at manood. Panipi. Ma'am. Ang asawa ni Master Wagner ay mula sa pamilyang Low na nangyayari. Maging isang makabuluhang lihim na powerhouse sa Gene City. Tiyak na magdadala sila. Marami ng mga bihasang mandirigma. Hindi lang natin alam kung ang pamilya ng Woods. Piliin na tumakas kung nalaman nila na ang pamilyang Wagner ay nasa labas para sa kanila. Panipi. Dagdag pa ni Master Chapman pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan. Kung maayos ang lahat, ang mga tao mula sa pamilyang Low ay darating sa bukas ng umaga. Kami. Maaaring pumunta bukas upang suriin ang sitwasyon mula sa malayo sa pagpapanggap ng paglabas ng pamimili. Sigurado ako na si Fane at ang kanyang mga tauhan ay ginagawa para sa oras na ito. Panipi. Ang mga labi ng Old Master Chapman ay bumaluktot sa isang malamig na ngiti. Pagkatapos ng lahat, Old Master. Si Lou at ang kanyang asawa ay kasing lakas ng siyam na bituin na hari ng digmaan. At mayroon sila. Marami sa mga mandirigma bukod sa kanilang sarili. Marahil ay halos isang daan-daang mga tao na may lakas ng isang hari ng digmaan. Mahusay. Hindi namin kailangang mag-ekstrang isang solong tao na tulad nito, at masasaksihan natin si Fane na lumuhod. F***sake, tiyak na i-record ko ang buong bagay ng lihim bukas para sa salinlahi. Panipi. Ang puso ng kapayapaan ay tumalon sa kasiyahan matapos niyang marinig ang lahat ng ito. Hindi niya mapapatay si Fane mismo, ngunit ang ideya na makikita niya ang taong iyon ay mamatay, pinasaya siya ng pareho. Gayunpaman, ang tanging bagay na ikinalulungkot niya ay ang dalawang magagandang kababaihan na si Fane, na ang mga hitsura ay wala sa mundong ito. Hindi na siya makakakuha ng pagkakataon na matulog sila pagkatapos nito. Ang batang Master Chapman ay hindi kailanman sumuko sa isang babaeng gusto niya. Karaniwan, ang cash ay sapat na upang bilhin ang mga ito hanggat nagbigay siya ng sapat, malugod nilang itapon ang kanilang mga sarili sa kanyang mga bisig. Hindi niya inisip na mabibigo siya ng labis sa oras na ito. Ito ay marahil ang pinakamasamang kabiguan na naranasan niya sa buong buhay niya. Kabanata 988. Kinaumagahan, ang pamilyang Chapman ay nagtakda ng maaga sa isang kalye na malapit kay Fane at bahay ng kanyang pamilya. Mabilis nilang natagpuan ang kanilang mga sarili. Sa isang snack shop, nanunood ng bilya sa harap nila habang kumakain sila. Pag-asa. Namamaga sa loob ng kapayapaan. Patuloy siyang nakatitig sa pasukan ng bilya, ngayon ay walang bayad. Kaguluhan. Alam niya na ang kapayapaan ay pansamantala ang kalmado bago ang bagyo. Matapos ang orasan ay tumama ng 10, ilang lalaki mula sa pamilyang Wilson ay dumating. Kasama ang higit sa 200 mga mandirigma mula sa Gene City. Narito sila. Dito.
Mabilis. Ipaalam sa guro. Napansin ng dalawang bodyguard ang retino. Mula sa malayo at agad na sumigaw, tumatakbo. Ginawa ni Fane ang iba pa. Sa bahay, kinuha niya sina Lana, Skyler, Walter, Pendragon, Dennis, at iilan. Dosenang iba pang mga kalalakihan sa walang laman na puwang bago ang mga pintuan ng villa, naghihintay para sa kaaway na dumating. Ha! Hindi ko inakala na pupunta ka rito na naghihintay para sa amin. Master. Tumawa si Wagner nang makita niya ito. Ikaw ba ang B***starred na? Nangahas na gumawa ng isang bagay na ganyan sa aking apo. Mayroon ka bang nais na kamatayan? Panipi. May isang matandang lalaki na ang buhok ay ganap na naputi. Sinampal niya ang A. Kamay laban sa ulo ng leon ng bato sa pasukan na hindi bababa. Kalahati ng taas ng isang tao. Ang isang matalim na crack ay umalangaw-ngaw at nakakatakot. Ang leon ng bato ay nagkahiwalay, kumala sa maliit na piraso. Ano, hindi kaya ni Walter. Tulong ngunit binigkas nang makita niya iyon. Ang matandang lalaki ay parang ibinibigay niya. Isang ilaw na sampal, ngunit napakaraming lakas sa kanyang kamay. Tila siya ay isang sobrang kakilakilabot na manlalaban. Paano ka pabuhay, Walter? Hawk si Kane matapos niyang mapansin ang pagkakaroon ni Walter, bakit ka nakatayo? Ang kanilang panig. Sinasabi mo ba sa akin na nais mong gumawa ng isang kaaway sa labas ng pamilya ng Wagner? B***starred. Tater is ahas mo. Lumaki pa si Luisa. Galit at nag-snarled kay Walter. Galit din si Walter matapos niyang marinig iyon. Ano ang pinagsasabi mo, Kane Wagner? Nais mo bang mamatay ako? Panipi. Siya snap. May utang ako sa utang ng pamilya ng Wagner, at ngayon na na-clear ko na ang aking utang, wala na akong utang na loob. Hindi ko ibinibenta ang aking sarili sa iyo. Ito ang aking pagpipilian na sundin ang Fane Woods. Fine. Tinanong mo ito, Walter. Hindi mo kami masisisi sa anumang mangyayari dahil mayroon kang isang nais na kamatayan. Luisa. Nagbigay ng malamig na ngiti. Tila hindi mo alam kung gaano kalakas ang aking pamilya ay. Mayroon kaming dalawang mandirigma na kasing lakas ng siyam na bituin na hari ng digmaan. At halos 100 kalalakihan na may lakas ng mga hari ng digmaan. Paano mo matatalo lahat tayo? Kung iyon ang sasabihin mo, Walter, ito. Parang kakailanganin lamang namin na mapupuksa ka. Nag-huff din si Kane kay Walter. Hey! Dahil napagpasyahan kong sundin ang Master Fane, itinapon ko ang aking takot sa kamatayan matagal na. Itinaas ni Walter ang kanyang baba, nagsasalita ng walang isang onsa. Pag-aalaga, papatayin ko muna ang traidor na ito. Ang matandang lalaki mula sa pamilyang Lo ay clenched ang kanyang mga kamao. Siniliw niya ang isang paalaban sa lupa at inilunsad ang kanyang sarili ng diretso. Sa Walter, hindi mo papatayin ang isa sa aking mga kalalakihan na wala akong sinasabi. Fane. Nag-flash ng isang walang humpay ng ngiti at clenched ang kanyang kamao. Sinampal niya ang isang paalaban. Ang lupa at sumugod. Dahil masigasig kang mamatay, matutuwa ako sa oblige. Ang matandang lalaki ay nagbigay ng isang ngiti. Ang bloodlust ay sumulong sa kanyang tingin habang siya nakita si Fane na nagmamadali. Itinapon niya ang isang kamao patungo sa nakababatang lalaki. Bumalik. Sa iyo. Sa harap ng malakas na welga ng kanyang kalaban, itinapon ni Fane ang kanyang sariling kamao ng walang pag-aatubili, at ang kanilang mga pag-atake ay nag-clash. Kabanata 989. Tandang padamdam. Isang malakas na puwersa ang sumabog, at isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang nagmadali. Mula sa kamao, isang resulta ng isang shockwave. Ano? Mabilis ang matanda. Nadama ang nakakatakot na dami ng lakas sa kamao ni Fane. Pinuno ng takot ang kanyang mga mata. Paf! Lumipad siya ng ilang metro pabalik bago tumigil. Ang dugo ay naglabas ng kanyang bibig. Tatay! Sumigaw si Luisa nang makita niyang nasugatan ang matandang lalaki. Hindi naniniwala sa paningin sa harap niya. Ang kanyang ama ay kasing lakas ng isang siyam na bituin. Hari ng digmaan. Halos lahat ay ipinagpaliban sa kanya sa Gene City, gayon pa man siya. Nasugatan ng isang iyon lamang ang pumutok mula sa punk. Kalimutan ko ang lahat. Nangyari kung umalis kayong lahat ngayon. Ngunit kung hindi ka, at kung patuloy kang nagiging sanhi. Nagkakaproblema, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Iniwan ni Fane ang kanyang mga daliri. Ang kanyang likuran, nagsasalita sa isang matayog na tono. Ano ang dapat nating gawin? Ang punk na ito. Agad na sumulong ang matandang babae at tinanong ang matandang lalaki. Mabuti na ako. Ito ay lamang na mayroon siyang magandang braso. Ang matandang lalaki ay sumulyap kay Fane at pinunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig.
Hindi ito dapat maging isang problema para sa amin na pumatay. Sila, isinasaalang-alang ang aming mga numero, aniya. Ang punk na ito ay nais lamang na takutin kami. Off. Tumango ang matandang babae. Sa palagay ko rin. At nagbibigay pa siya. Sa amin ng isang pagkakataon. Hey, hindi niya sasabihin ang anuman sa ganoong uri kung mayroon siya. Ang kakayahan. Natatakot siyang makipag-away sa amin. Tama iyon. Dapat siya. Itinapon ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok na iyon, at wala si tatay. Inaasahan na siya ay napakalakas, kaya hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Nakakuha lang siya. Nasugatan dahil hindi niya pinapansin ang punk na iyon. Tumango si Luisa. Bueno, ang pag-iisip na ang pagbawas ng kanyang mga magulang ay may katuturan. Hey, parang ikaw. Pinili ang kamatayan. Nag-shock si Fane at nagsalita sa isang malamig na tinig matapos niyang marinig ang kanilang talakayan. Hey, naisip mo ba talaga na natakot ako? Akala mo ba kayo? Maaari ba tayong takutin? Shockled ang matandang lalaki. Inilibot niya ang kanyang palad, at isang tebak. Lumitaw sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Malakas ka, ngunit baka hindi mo alam. Paano gumamit ng sword aura? Ang matandang babae ay dumaloy din sa kanyang palad, isa pa. Sword na lumilitaw sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Huwag kalimutan, ikaw ay maliit na brat, na pareho kaming. Kasing lakas ng siyam na bitoy na hari ng digmaan, aniya, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Maaari. Pinalo mo kaming dalawa. Bukod, sa labas ng 200 kakaibang kalalakihan na mayroon tayo dito. Halos 100 kasing lakas ng mga hari ng digmaan. Paano mo maasahan na tumugma? Sa amin. Tama iyon. Hindi nila kami matalo sa ilang mga tao na mayroon sila ngayon. Panipi. Isang binata ang tumayo, isang tibak sa kanyang kamay. Siya hollered sa isang mabangis. Kumagat sa kanyang tono. Hey, kung gayon bakit hindi mo kami subukan? Nag-choke sila na at flip ang kanyang palad. Isang lilang tibak ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang tibak na iyon, Walter. Kumuha ng isang matalim na paggamit ng hininga nang makita niya ang tibak. Hindi ba iyon? Sandata ng pagpili ng Lana Zex, ang diyosa ng digmaan. At ito ay nakamask. Ang babae ay pinangalan ng Lana din. Hindi pa niya naisip ang tungkol dito. Iniisip na nangyari ang mga ito upang ibahagi ang parehong pangalan. Ngayon lang ay napagtanto niya na ang maskadong babae ay, sa katunayan, Lana Zex. Matagal na niyang narinig na siya ay isang kagandahan din. Bakit hindi niya pinagsama ang 2 at 2? Siya. Tumingin kay Fane. Mas lumaki pa si Walter. May isang tao lamang na maaaring gumawa ng diyosa ng digmaan na sumunod sa kanya at iyon ang kataas-taasan. Warrior. Kabanata 990. Si Walter ay labis na nasa sabik ng lumitaw ang ideya sa kanyang ulo Fane. Ang kataas-taasang mandirigma, wala nang nakakita sa kanyang mukha dati, at maging ang kanyang. Hindi kilala ang pangalan. Gayunpaman nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kataas-taasang mandirigma. Upang masaksihan ang kanyang mga kasanayan at labanan sa tabi niya. Hindi na niya ito pinangarap. Nang isang bagay na tulad nito, ngunit ngayon siya ay malapit na sa malapit sa kataas-taasang mandirigma. Kung si Fane ay tunay na kataas-taasang mandirigma, magagawa niya. Upang mailabas ang lahat ng mga taong ito sa harap niya ng madali. Dagdag pa, hindi niya gagawin. Kailangang gamitin ang kanyang buong lakas magiging kasing dali ng paghinga para sa kanya. Gayunpaman, alam niya na ang kataas-taasang mandirigma ay isang taong nagustuhan. Panatilihin ang isang mababang profile. Malamang ang dahilan kung bakit itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan ay lihim sa unang lugar. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan sa lahat ng ito habang, bagaman siya ay nag-ambag ng malaki sa bansa. Walter, bakit ka nakatitig? Space. Napansin ni Skyler na si Walter ay nakatitig kay Fane, at palpable. Ang kaguluhan ay sumabog sa mga mata ng lalaki, kaya hinabol niya ang nakababatang lalaki. Oh! Humihingi ako ng paumanhin. Bumalik si Walter sa kanyang pandama at mabilis na na-flip ang kanyang kinuha ang kanyang sariling tebak. Pumunta muna sa ulo. Ang matandang lalaki. Inatake muna si Fane, sinira ang kanyang tebak. Malinaw siyang may magandang pamamaraan. Ang sword aura ay halos isang solidong bagay, na naglalabas ng isang pakiramdam ng manipis. Walang awa. Ang pag-atake ay pinalakas ng 10 beses mula sa pamamaraan lamang. Sa harap ng pag-atake na ito, si Fane ay nag-flash ng isang ngiti ng wan. Siya. Flung ang kanyang kamay palabas, at isa pang pagbaril ng tebak aura papunta. Whoosh! Ang matandang babae ay hindi rin slouch.
Sinampal niya ang isang talon ng hangin patungo sa Fane, makatarungan. Tulad ng nakakatakot tulad ng kanyang asawa. Itinapon ni Fane ang isa pang talon ng hangin patungo sa kanya. Mabilis siya, ngunit ang lakas ng mga blades ay hindi na kompromiso. Sila ay tulad ng matalim, tulad ng mabangis at naabot nila ang isang mabuting ilang metro bago. Sa wakas ay nawala sila. Ito ay isang malakas na pag-atake. Bam bam! Sa lalong madaling panahon sapat. Ang mga blades ng hangin ni Fane ay nakipag-away sa mag-asawa. Ang nagresultang shockwave ay nagpadala ng mga ripples na kahit na umiling sa lupa. Ang isang nakakatakot na pag-crash ay sumakay sa contact point, na parang kulog ay pumalakpak sa harap nila. Nag-aaway sila. Kamangha-manghang. Sa di kalayuan, ang kapayapaan at ang iba pa ay labis na nasa sabik. Nang makita nila ang paglaban sa paglabas, gagawin ng Fane para sa oras na ito. Bam bam! Sa kasamaang palad, mabilis niyang napansin na ang pag-atake ng matandang mag-asawa ay mabilis na naharang ng counter-attack ni Fane. Nabuo pa sila. Aftershocks, at ang labis na enerhiya ay bumagsak pabalik sa matandang mag-asawa. Paf! Ang matandang lalaki at ang matandang babae ay lumipad pa atras, ang kanilang mga mukha bilang mapatla. Bilang kamatayan. Whoosh whoosh whoosh. Sa tabi ni Lana, walang mga kalalakihan na. Ay isang tugma para sa kanya. Itinapon niya ang ilang mga blades ng hangin, at marami sa kanya. Ang mga kalaban ay nahulog sa lupa, patay. Walang paraan. Ang matandang lalaki at babae ay labis na nabigla sa paningin na ang lahat ng kulay ay naliched mula sa kanilang mga pisngi. Doon ay medyo ilang mga mandirigma na kasing lakas ng 5 o 6 na bituin na hari ng digmaan, at lahat sila ay pinatay ng babaeng nakamask na iyon. Hindi man nila magkaroon ng pagkakataon na lumaban-laban sa isang tao na kasing lakas nito. Mamatay. Skyler at Walter ay kumikilos pagkatapos makita ang napakaraming mga mandirigma na pinatay. Pinupuno ng adrenaline ang kanilang mga ugat, lumusot sila sa array. Hindi paraan. Ang 4 sa kanila ay napakalakas. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.